Pero ngayon po ay makakausap natin siya to give more light dun sa kung ano yung concern talaga nila dun sa sitwasyon po ng dating Pangulo na nasa Dahig ngayon. Welcome po ulit dito sa ating programang STL, Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, welcome back po. Mayang gabi, Isen. Good evening Hello, po. good evening, good evening, good evening sa inyo. Good evening, malabo yung signal ko ha, malabo yung signal. Ay, Magandang gabi sa inyong lahat. pero malinaw naman po ang dating ninyo sa amin, Senator. Simulan ko na. Senator, pakipaliwanag, bakit nga po ba kayo naging emotional habang nagsasalita po kayo kanina sa plenary? Ewan ko, basta minsan pag ganyan, yung mga bagay, mahirapan ako maglabas ng, mahirapan maglabas yung word sa aking bibig. Parang may bumabara. May bumabara, kaya napapahinto ako. Pero kanina rin po, Senator, nabanggit po ninyo na welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Ano po yung pinaghuhugutan ninyo dito? Ano po yung basihan? Bakit po ninyo ito nasabi, sir? Hindi ninyo maiwasan para sa amin no na nagmamahal kay Pangulong Duterte na magdududa talaga. So mabuti na yung ingat tayo dahil nga hindi natin alam kung ano ba talaga ang purpose ng pagpunta nila doon. Sila lang ang nakakaalam. Kaya tayo nagdududa. Tayo nagdududa. Paano mo ma-reconcile yung the fact na itong gobyerno na ito ang naghatid doon sa kanya at itong gobyerno rin na ito ang kunyari gagawa ng welfare check sa kanya. So, hindi nagdududa talaga kami. Pasensya na. Pasensya na, lalong-lalo na doon sa mga embassy natin sa Dahig na pumunta doon. Kung talagang maganda yung kanilang pakay, hindi mo talaga maiwasan. Hindi namin maiwasang magduda sa ganong kalakaran. Pero nasa loob po kasi siya ng ICC. Sorry, Chiki. Nasa loob po kasi siya ng ICC. So, bantay sarado rin naman po ang Pangulo. Bakit po kayo nagdududa despite the fact na secured po yung area? Pareho tayo, no? Hindi alam kung paanong sitwasyon doon. Kaya hindi mo talaga mapigilan kaming magdududa unless nakapunta tayo doon at nakita natin kung paano nila ginagawa yung kanilang ginagawa. Then makasiguro tayo, we can rest assured na walang hindi magandang mangyayari. Actually, yun na yun yung tanong ko, Senator Bato, no? Yung tinanong ni Mase, yung last question niya. But also, to add to that lang po, Senator, no? Yung kung bibisitahin for a welfare check, ay may consent naman daw po. Ganun daw po yung proseso eh. May consent ng detainee. So, bakit po tayo nag-worry? I'm just curious. Kung ganun yung proseso, so ibig sabihin may approval ni dating Pangulong Duterte. Hindi natin alam kasi ang nag-worry mismo yung pamilya. So kung nag-worry yung pamilya mismo ni Pangulong Duterte, kami rin ay nag-worry. Kung nag-worry yung immediate family, hindi natin alam kung anong sitwasyon doon. Pwede bang kung magpapakilala lang na Philippine Embassy kami, mag-welfare check kami dyan kay President Duterte, papayagan pa kaagad sila or tanungin pa ba si Pangulong Duterte kung gusto niyang tanggapin yung bisita or not? Or alam natin merong cognitive impairment na si Pangulong Duterte ngayon. Minsan yung madali yung Senator? dinaramdam ngayon. Oh, kaya hindi mo talaga maiwasan na magdududa yung pamilya. Okay. Nag-worry dahil sa capability to judge situations. Correct, Okay. correct. Okay. Isa yan, correct. Senator Bato, tama ba yung impression ko sa inyong speech kanina na ang panawagan ninyo ay mag-intervene ng Malacanang na iuwi na dito ang dating Pangulo?
Yes, I was appealing to my colleagues, no? Yung aking mga kapwa senador na sana suporta ay talakayin na yung nakabinbin na resolution na authored joint resolution namin, no, ni Senator Bongo, Senator Robin Padilla at ako. Kami po yung nag-file ng resolution urging expressing the sense of the Senate, urging the Philippine government to advocate for the interim release of Okay. former President Duterte in the form of house arrest in a residence in the Netherlands. Yeah. Yan yung nakalagay yun yung laman ng aming resolusyon. So, kami po nanawagan na talakayin na sa plenaryo Okay. yung aming resolution para malaman natin kung ito ba'y makalusot, ito ba'y susuportahan o hindi para matapos na yung aming pinail na resolution. Kaya ako natanong yun, Senator Bato, no, dahil parang ilan na po mga abogado yung taga doon sa ICC ang na-interview namin at sinasabi na wala na sa kamay nating lahat dito kahit opisyal natin dahil lahat yun ay desisyon na ng ICC. Parang wala daw magiging epekto kahit na magkaroon ng pressure from our government. Wala naman talaga. Pero sa amin, yan ay suntok sa buwan. Okay. Dahil wala na sa jurisdiction natin. Nasa ICC na yan. Kung pakinggan nila, kung mag-apila ang ating gobyerno na i-grant ng house arrest si Pangulong Duterte at pagbigyan nila, then well and good. Happy kami. Happy kami na kami nagsusulong yan. Pero alam natin, wala na yan sa control ng ating ng Philippine government. Pero the mere fact na sinusuportahan nila yung resolusyon ng aming pananawagan, ay malaking bagay na yan. Yung makarating yan kay Pangulong Duterte. Apo. Dagdag ko na yun sa kanya, dagdag kaligayahan na yun sa kanya na malaman niya somehow merong isang branch of government dito sa Pilipinas, particularly the Senate of the Philippines, na nag-express ng kanilang sense, no, na gusto nilang mapalagay sa house arrest ni Pangulong Duterte. Malaking bagay na po yan sa kanya. Yes. Lalong-lalo na he is old, sick, and talagang nagsasabi na siya ng maraming karamdaman ngayon. So, masaya na po siya sa kanya. Opo. Baka Senator, madagdagan pa ng mga ilang araw yung kanyang buhay. Mga nalalabing buhay niya. Madagdagan pa dahil Pang-moral. dyan sa Yes. pang moral boosting ba? Moral Opo. boosting lang sa kanya. Senator, pahabol lamang po. Nabanggit po kasi Yes. ang pangalan ninyo dito po sa kaso nga po sa ICC dahil Sa mga nga dokumento. po sa mga dokumento, kayo po yung pumirma nung kayo po ang hepe pa ng PNP para po doon sa Oplan Tokhang. Ano pong masasabi ninyo doon? Hello? Yes, sir. Sir, nabanggit po yung... Go Walang ahead, sir. problema yan. They can do everything they want. And I'm ready. I am ready to face everything that they want against me. I am ready. Sige lang, gawin na lang nila kung ano gusto lang gawin. I'm ready. Senator Bato, maraming salamat ha. Alam namin busy kayo at sinagot niyo yung tawag namin. Thank you po. Salamat Yes, po. Joby, maraming salamat sa iyo, Yes. Chiki. Yeah. At Thank you sa po. inyo lahat. Yeah. Magandang gabi.